May isang tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa isip ng maraming Pilipino. Paano nga ba naging napakayaman ang isang batang babae na minsang nagtitinda lamang ng tubig sa istasyon ng tren sa Bicol? Paano nakabuo ng napakalawak na kayamanan ang isang artista na ilang beses ding napaulat na dumaranas ng problema sa pera? At higit sa lahat, kung totoo ngang umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang halaga ng kanyang mga ari-arian. Bakit tila isang anak lamang ang naiwan upang mga siwa sa kanyang napakalaking pamana? Nasaan ang ibang mga anak? May iniwang habilin ba si Nora Honor? May mga lihim bang nangyari sa loob ng pamilya na hindi alam ng publiko? At ang pinakamalaking misteryo, bakit nauwi sa sigalot ang usapin ng mana matapos pumanaw ang tinaguriang superstar ng Philippine cinema? Sa video na ito, bubuksan natin ang isa sa pinakamainit, pinakamisteryoso, at pinakakontrobersyal na kabanata sa buhay ni Nora Honor. Isang kwento ng kasikatan, kayamanan, mga lupain, mga anak, at isang mana na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng buong bansa. Bago naging Nora Honor ang pangalang kinatatakutan ng mga kalaban sa takilya, isa muna siyang simpleng batang si Nora Cabaltera Villamayor. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya sa Bicol. Ayon sa mga ulat, nagtitinda pa siya noon ng tubig at merienda upang makatulong sa pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang manalo siya sa mga amateur singing contest. Mula sa simpleng mang-aawit, naging recording artist. Mula recording artist, naging artista. At mula artista, naging alamat. Sa loob ng mahigit 5 dekada, nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula at palabas sa telebisyon. Kabilang dito ang mga klasikong pelikulang Himala, Bona, at marami pang iba na naging bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Naglabas din siya ng higit 50 music albums. Sa bawat pelikula, sa bawat concert, sa bawat endorsement, patuloy na lumaki ang kanyang kinikita. Ngunit dito, nagsisimula ang isang nakakagulat na katotohanan. Maraming tao ang nag-aakalang ang yaman ni Nora ay nanggaling lamang sa pag-arte. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi lamang pelikula ang pinagkunan niya ng kita. Malaki rin ang kanyang kinita sa music industry, television appearances, concert performances, at iba't ibang negosyong may kaugnayan sa entertainment. Ngunit higit sa lahat, mahilig siyang mag-invest sa lupa. Habang ang ibang artista ay bumibili ng mamahaling sasakyan at luho, si Nora ay unti-unting nagtatayo ng portfolio ng mga real estate properties. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing si Nora ay naging asset-rich but cash-poor. Ibig sabihin, napakalaki ng halaga ng kanyang mga ari-arian ngunit hindi palaging malaki ang kanyang cash on hand dahil marami sa kanyang pera ay nakatali sa mga lupa at property investments. May mga pagkakataon pa umano na isinangla niya ang ilan niyang ari-arian upang pondohan ang mga pelikulang siya mismo ang nag-produce. Ayon sa mga ulat, isinangla pa niya noon ang isa niyang bahay upang masuportahan ang produksyon ng pelikulang Banawe. Ayon sa mga ulat na lumabas matapos ang kanyang pagpanaw, kabilang sa mga pinakamahalagang ari-arian ni Nora ang malalawak na lupain sa Bicol. Kabilang dito ang humigit kumulang 64 na ektaryang palayan. Mayroon din umanong mahigit 22 ektaryang taniman ng niyog. Bukod dito, mayroon din siyang mga residential property sa Metro Manila kabilang ang isang property sa Pasay. Mayroon ding estate sa Bicol, at isang marangyang villa sa Tagaytay. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, may mga pagtatayang umaabot sa humigit kumulang 20 milyong dolyar o nasa mahigit 1 bilyong piso ang kabuuang halaga ng kanyang yaman.
Gayunman, ito ay pagtataya lamang at hindi opisyal na inventory ng kanyang estate. Noong ikinasal si Nora kay Christopher De Leon, nabuo ang isa sa pinakasikat na pamilya sa showbiz. Mayroon silang nag-iisang biological son, si Ian De Leon. Bukod kay Ian, pinalaki rin ni Nora bilang sariling mga anak sina Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kiko De Leon, at Kenneth De Leon. Sa loob ng maraming taon, tiningnan ng publiko ang kanilang pamilya bilang isang matatag at nagkakaisang sambahayan. Ngunit matapos pumanaw si Nora, unti-unting lumabas ang mga hinagpis at sigalot. Bago pa man sumiklab ang usapin ng mana, matagal nang may mga balitang hindi perpekto ang relasyon ni Nora sa ilan sa kanyang mga anak. Lalo nang naging usap-usapan noon ang tampuhan ni Nora at Matet, kaugnay ng negosyo ng gourmet products ni Matet. Nagkaroon ng pampublikong sagutan at samaan ng loob na umani ng malaking atensyon sa social media. Sa kaso naman ni Lotlot, bagamat nanatili siyang magalang sa publiko, may mga pagkakataong naging malinaw na mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Gayunpaman, maraming detalye ang nanatiling pribado. At marahil, mananatiling lihim magpakailanman. Pagkatapos ng pagpanaw ni Nora Honor noong 2025, nagsimulang umalangaw ang isang usapin. Sino ang magmamana sa kanyang napakalaking estate? Dito pumasok si Ian De Leon. Sa mga sumunod na buwan, lumabas ang mga ulat na si Ian ang siyang nangangasiwa sa mga legal na usapin kaugnay ng estate at legacy ng kanyang ina. Kalaunan, naging sentro ng kontrobersya ang mga pahayag na siya umano ang tanging legal heir o pangunahing tagapagmana. Dito nagsimulang magtanong ang publiko, bakit si Ian lamang? Ayon sa mga ulat, iginiit ni Ian na ang kanyang mga hakbang ay para mapangalagaan ang pangalan, pamana, at legacy ng kanyang ina. Siya rin ang nanguna sa mga programang pang-alaala para kay Nora. Bukod dito, nagtatag siya ng One Person Corporation o OPC kaugnay ng mga proyektong magpapatuloy sa pangalan ng kanyang ina. Ang layunin umano nito ay upang magkaroon ng organisadong pangangasiwa sa intellectual property, legacy projects, at iba pang kaugnay na gawain, para sa pangalan ni Nora. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Ayon sa kampo ni Lotlot, hindi umano siya kinonsulta o isinama sa pagbuo ng naturang OPC. Iginiit din ng kanyang abogado na wala siyang partisipasyon sa mga hakbang na iyon. Sinabi rin ng kampo ni Lotlot na sa kanyang pagkakaalam ay wala silang alam na dokumentong nagbibigay ng eksklusibong kapangyarihan kay Ian upang mamahala sa buong estate. Samantala, nilinaw naman ni Matet na hindi nila hinahabol ang mana at ang sigalot ay isang misunderstanding lamang sa pagitan ng magkakapatid. Ngayon ay dumako tayo sa mga posibilidad. Unang posibilidad, may umiiral na last will and testament si Nora na nagtalaga kay Ian bilang pangunahing tagapagmana o administrator ng estate. Ikalawang posibilidad, maaaring si Ian lamang ang biological at legal child ni Nora, at kung may mga legal na usaping may kinalaman sa adoption, maaaring magkaroon ito ng epekto sa karapatas sa mana, depende sa aktwal na legal status ng bawat anak. Ang usaping ito ay hindi pa ganap na nalilinaw sa publiko. Ikatlong posibilidad, maaaring may mga arrangement na alam lamang ng pamilya at ng kanilang mga abogado. Sa kasalukuyan, wala pang pampublikong desisyong legal na ganap na nagpapaliwanag sa lahat ng detalye. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mana ay hindi basta-basta maaaring ibigay sa kahit sino lamang kung may compulsory heirs. Kung may legal na will, kinakailangan pa rin itong dumaan sa tamang proseso sa hukuman. Kung walang will, sinusunod ang mga patakaran ng intestate succession. Dahil dito, maraming legal experts ang nagsasabing ang tunay na kalagayan ng estate ay maaari lamang tuluyang malinawan sa pamamagitan ng mga legal na dokumento at proseso ng korte. At ngayon, narito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa publiko.
Kung totoo ngang may sama ng loob sa pagitan ng ilan sa mga anak at ni Nora, noong siya ay nabubuhay pa. May kinalaman kaya ito sa naging istruktura ng kanyang estate. Isa sa mga pangyayaring matagal nang pinag-uusapan ng mga tagahanga ni Nora Honor, ay ang kanyang hindi pagdalo sa ikalawang kasal ni Lotlot de Leon kay Fadi El Sori noong 2018. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga pamilyang malapit sa isa't isa, ang kasal ay isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ng isang anak. Kaya naman nang mapansin ng publiko na wala si Nora sa naturang okasyon, agad na nagsimulang lumutang ang iba't ibang tanong. May tampuhan ba? May malalim bang sugat na hindi nakikita ng publiko? O simpleng may mga personal na dahilan lamang na hindi na kailangang malaman ng iba? Habang nananatiling tahimik ang ilang miyembro ng pamilya tungkol sa buong detalye ng isyu, hindi napigilan ng publiko na gumawa ng sari-sariling interpretasyon. At dito nagsimulang mabuo ang iba't ibang teorya. Ayon sa ilang observers ng showbiz, ang hindi pagdalo ni Nora ay maaaring indikasyon ng umiiral na tensyon sa pagitan niya at ng ilan sa kanyang mga anak. Ayon pa sa iba, hindi daw inimbitahan ni Lotlot si Nora. May mga nagsasabing maaaring matagal nang may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya na hindi na lamang inilalabas sa publiko. May iba namang naniniwalang hindi ito tungkol sa galit o samaan ng loob. Posible rin umanong may kinalaman ito sa kalusugan, personal na sitwasyon, o iba pang pribadong dahilan na pinili na lamang ilihim ng superstar. Ngunit dahil walang kumpletong paliwanag na ibinigay noon, lalo lamang lumakas ang mga espekulasyon. At tulad ng maraming misteryo sa showbiz, ang kakulangan ng sagot ay nagbigay daan sa mas maraming tanong. Nang sumiklab ang kontrobersya tungkol sa mana matapos ang pagpanaw ni Nora, maraming netizens ang muling binalikan ang mga lumang pangyayari. Isa rito ang hindi niya pagdalo sa kasal ni Lotlot. Para sa ilan, isa itong posibleng senyales na may matagal ng problema sa relasyon ng mag-ina. May mga nagsasabing, maaaring may mga tampuhang hindi kailanman tuluyang naayos. May mga naniniwala ring maaaring may mga sugat na natabunan lamang ng panahon ngunit hindi tuluyang naghilam. At dito nagiging mas misteryoso ang lahat. Nang lumabas ang balitang si Ian De Leon ang pangunahing nangangasiwa sa mga usapin ng estate at legacy ni Nora, may mga netizens na agad nagdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Muling nabuhay ang mga lumang usapin. Ang tampuhan kay Matet. Ang pagkawala ng komunikasyon sa ilang pagkakataon. Ang hindi pagdalo sa kasal ni Lotlot. At iba pang isyong hindi kailanman ganap na naipaliwanag sa publiko. Dahil dito, may mga naglabas ng mas kontrobersyal na teorya. May mga nagsasabing posibleng naapektuhan ng mga alitang ito ang mga naging desisyon ni Nora sa kanyang mga huling taon. May mga nagtanong kung may kinalaman kaya ang mga dating tampuhan sa kung sino ang kanyang higit na pinagkatiwalaan sa paghawak ng kanyang pangalan, ari-arian, at pamana. Marahil ang pinakamatapang na teoryang lumitaw sa social media ay ito. Paano kung matagal nang naramdaman ni Nora, na mas malapit sa kanya si Ian, kumpara sa iba? Paano kung sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Ian ang naging pangunahing katuwang niya, sa mga personal, at legal na usapin? Paano kung iyon ang dahilan kung bakit siya ang napiling mamahala sa kanyang legacy? At may mas matinding tanong pa na ipinupukol ng ilang netizens. Paano kung may mga anak na sa pananaw ni Nora ay hindi naging sapat ang oras o atensyon, na naibigay sa kanya, noong siya ay nabubuhay pa? Sa ngayon, ang tanging nakaalam ng buong katotohanan ay ang mga taong pinakamalapit kay Nora Honor. At marahil, ang ilan sa mga lihim na iyon ay kasama na niyang naibaon sa kanyang pagpanaw. Habang patuloy na nagbabangayan ang mga teorya at haka-haka, isang mas malaking misteryo ang unti-unting lumilitaw. Kung tunay nang nagkaroon ng mga lamat sa relasyon ng superstar at ilan sa kanyang mga anak habang siya ay nabubuhay. May naiwan kaya siyang dokumentong magpapaliwanag sa lahat. O may
Isang lihim na habilin na balang araw ay tuluyang magpapabago sa lahat ng alam ng publiko tungkol sa pamilya ni Nora Honor. Samantala, habang patuloy na pinag-uusapan ang kontrobersya ng mana, may isang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa social media. Bakit tila napakalaki ng tiwala ni Nora kay Ian De Leon? Bakit sa lahat ng kanyang mga anak, si Ian ang tila naging sentro ng pangangasiwa sa kanyang pangalan, legacy, at mga legal na usapin matapos siyang pumanaw? Dito nagsimulang mabuo ang isa sa mga pinakakontrobersyal na teoryang inilulutang ng ilang netizens. Ayon sa naturang haka-haka, posible umanong si Ian ang higit na nakaalam ng mga personal na pinagdaanan ni Nora sa loob ng pamilya. May mga naniniwalang sa mga pribadong pag-uusap ng mag-ina, maaaring may mga bagay na naibahagi si Nora kay Ian na hindi kailanman nalaman ng publiko. May mga nagsasabing maaaring ikinwento ni Nora ang kanyang mga hinanakit, mga kalungkutan, at mga pagkakataong pakiramdam niya, ay hindi siya lubos na nauunawaan ng ilang taong malapit sa kanya. May iba pang nagsasabing posible ring si Ian ang nakasaksi sa mga sitwasyon na hindi nakita ng publiko. May isa pang teoryang mas misteryoso. Paano kung may mga lihim si Nora na kay Ian lamang niya ibinabahagi? Paano kung sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Ian ang naging pinagkakatiwalaan niyang tagapakinig? At paano kung ang mga usaping iyon ang nakaimpluwensya sa mga naging desisyon niya tungkol sa kanyang pangalan, ari-arian, at pamana? Ito ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa isip ng maraming tagahanga. At marahil dito lalo nagiging misteryoso ang buong kwento. Maraming tao ang naghahanap ng isang simpleng sagot. Ngunit ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay bihirang maging simple. May mga usapan na nangyayari sa likod ng saradong pinto. May mga sugat na hindi nakikita ng publiko. May mga luha na hindi kailanman naisa publiko. At may mga lihim na maaaring alam lamang ng isang ina at ng anak na kanyang pinagkatiwalaan. Kung mayroon mang mga bagay na hindi kailanman sinabi ni Nora sa publiko ngunit na ibahagi niya kay Ian, maaaring ang katotohanan ay mananatiling bahagi na lamang ng kanilang pribadong alaala. At marahil, iyon ang misteryong hindi kailanman ganap na masasagot ng kasaysayan. Sa huli, ang tunay na iniwan ni Nora Honor ay maaaring higit pa sa mga lupa. Higit pa sa mga bahay. Higit pa sa bilyong pisong halaga ng kanyang estate. Ang kanyang tunay na pamana ay ang kanyang pangalan, ang kanyang sining, ang kanyang mga pelikula, at ang kanyang walang kapantay na kontribusyon sa kulturang Pilipino. Ngunit habang lumilipas ang panahon, patuloy pa ring bumabalik ang tanong, sino nga ba talaga ang nararapat magmana sa pamana ng isang alamat? Ang nag-iisang anak na dugo at laman, o ang mga anak na kanyang pinalaki at minahal sa loob ng maraming dekada? Marahil ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa, hindi rin sa mga bank account, kundi sa isang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nasa sagot ng kasaysayan. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng salitang pamilya?